lumabas yung investigation on agricultural smuggling sa House of Representatives. Subalit may mga pangalang lumabas na malapit sa Malacanang, biglang tinigil yung hearing. Walang termination yung hearing na yan. Ha? Walang termination yan. In-archive lang nila, shinelve lang nila. Hanggang ngayon, nakabukas yan. Hindi nila maituloy-tuloy dahil sabit yung mga malalapit, napakalapit sa Malacanang. Yan ang nagiging problema. Actually, ito nga rin yung isa sa mga napag-usapan namin ni Attorney Nery Colmenares kanina lang eh. Itong mga maanumalyang, sabihin natin hindi naman maanumalya kung hindi pagsisingit ng mga pondong ito na binabayaran ng taong bayan, pero hindi naman talaga napapakinabangan ng mas nakararami. Sa iyong advokasya, Attorney Vic, kung sakasakaling pala rin sa Senatorial 2025, ano ba ang mga isusulong mo para talaga masabi natin at maputol natin ang cycle na ito? Ang sinabi ko na rin ako nung ako'y nag-file ng kandidatura, George, ako'y tumanggap ng hamon na pamunuan ang tunay na oposisyon. At ang ibig sabihin noon, ibalik natin yung sistema ng check and balance sa lehislatura, lalo na sa Senado. Sapagkat wala nang nagsasalita laban sa mga maraming kamalian at kalabisan ng kasalukuyang administration. At tinanong nga rin ako, ano ba sa tingin ko yung top 3 problema ng ating bansa? Akong sagot ko lagi, the top 3 problems of our country today: korupsyon, number 1. Number 2, higit na korupsyon. Number 3, talamak na korupsyon. Ang advokasya nating war on corruption, kung tayo ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at palari na katawanin kayo sa Senado, babantayan natin. Itong unang-una, babantayan natin ang ating budget. Sapagkat ako'y naniniwala, the alpha and the omega of our problems now ay itong budget. Ang simula't katapusan ng ating problema sa bansa ay ang budget. Itong kasalukuyang administration, George, they do not have transparency. And you cannot make them account. Why? Sila lang nakakaalam kung magkano yung mga insertions sa kanilang pinaggagawa. At tayo namang mga ordinaryong mamamayan, tayong nagpapasa niyan dahil utang sila ng utang, tayong magbabayad niyan. Pero Attorney Vic, hindi ba ito ang pinapamukha ng administrasyon ngayon? Kaya nga niya nakaaway itong si Vice President Sara Duterte in the guise na sinisilip kung paano niya ginamit ang kanyang budget sa Kongreso pa lamang? Yeah, let me use your term, in the guise of how she used her budget. But let me be very clear sa iyong mga tagapakinig. I am not speaking and I have no authority to speak on behalf of Vice President Inday Sara. Pero tinitingnan ko itong mga kaganapan. Sinabi ng Commission on Audit na accounted naman 500 flood control programs. Kung meron tayong ganyang kalaking pera na na-implement ng tama, bakit sa tuwing uulan lang ng malakas ay baha? Bakit pag merong bagyo, sinabayan ng habagat, suspendido hindi lamang ang klase, kundi pati trabaho sa gobyerno at pribado? Nasaan yung 500 billion pesos na flood control programs? Yan po ang unang nilang dapat sagutin. Kung 500 billion, parang lumalabas na mayroon pala tayong flood control project fund in the amount of 1.22 billion a day. Ang sinabi, yung data na lumabas is 1.4 billion a day. 1.4 We billion are spending 1.4 billion pesos a day. Actually, yan din ang issue ko kahapon. Tinatanong ko, bakit may mga mas malalaking issue? Yan lamang, flood control, inflation. Bakit hindi natin matanong ang lahat ng mga sektor? Sinong tarantadong middleman ang nagpapatong ng mga presyo sa mga produkto at serbisyo? Bakit hindi natin imbestigahan? Marami mga issue na talagang malapit sa sikmura ng bayan pero parang ayaw silipin. Pag pinakikinggan mo nga lahat ng mga nagkokomentaryo, George, at pag binabasa mo yung tinatawag na mainstream media sa TV at sa mga pahayagan, akala mo ang Pangulo natin si Pangulong Duterte pa rin . Because lahat ng topic nila, Duterte, Duterte, Duterte. Ito, as an observer, nakikita ko pantakip sa kawalan ng performance ng Marcos administration. Ito'y pantakip sa napakaraming anomalya na at yung mga alyadong kanilang kinakasangkutan. Tingnan mo na lang yung nabanggit mo, yung mga middleman, yung agricultural products. Way back in January or February of 2023, this was more than a year ago. Alam mo ito, Idol George, lumabas yung investigation on agricultural smuggling sa House of Representatives. Subalit may mga pangalang lumabas na malapit sa Malacanang,
biglang tinigil yung hearing. Walang termination yung hearing na yan. Ha? Walang termination yan. In-archive lang nila, shinelve lang nila. Hanggang ngayon, nakabukas yan. Hindi nila maituloy-tuloy dahil sabit yung mga malalapit, napakalapit sa Malacanang. Yan ang nagiging problema. Nung nasa Malacanang ka for several months siguro, hindi nyo ba nailatag ng maayos ang ang mga panuntunan at ang pamamahala noon, o may nailatag kayo pero altogether binaliwala ng mga sumunod na sa inyo? Nung simula, maganda yung aming direksyon eh. At I was really trying to build on the direction of good governance. At yun nga, i-temper o bawasan yung level ng korupsyon. Dahil hindi naman tayo pinanganak kaninang umaga lamang, George. Hindi naman kaya ng isang termino, ng isang pangulo na basagin ang lahat ng aparato ng korupsyon. Pero kung mapababa lang natin ito, halimbawa ang level ng korupsyon is nung dinatna namin, halimbawa ay nasa 40%. It was my vision and still is my vision now if given the chance. Yung 40% na yan, mapababa mo lang ng 20%. So yung nasa mong 20% from the corruption, ibalik mo doon sa sistema ng gobyerno, ibalik mo doon sa pondo ng gobyerno, napakaraming programang mai-implement niyan. Subalit kabaliktaran na nangyari, tayo ay pinagtulungan doon sa loob at binuwag yung ating direction. Alam naman ng taong bayan kung ano nangyari. And it was all are documented, by the way, in my book, The Kingmaker, the hard copy, na mabibili nyo sa mga pangunahing bookstores. Yun. Actually, marami na rin nakakalam. Anyway, balikan natin itong kampanya mo for 2025, attorney. Sinabi mo nga rin dun sa iyong pagpa-file ng COC. Parang, ano ba ito, technically o literally, isa ka sa mga anointed o napipisil ng dating Pangulong Duterte. Tama ba yun? Tama yun, George. Ako ay na-endorso at inendorso ni Pangulong Duterte at bilang kanyang pinuno ng kanyang partido. At ganoon din ng kanyang anak na si Mayor Baste Duterte na tumatayong Executive Vice President ng kanilang partido. Pero I run as an independent. I'm running as an independent. I did not join their party. Pero ano naman ang masasabi mo? Kasi ito, may kalalabas lang na survey ng Okta na dwindling o nababawasan ang mga adults o mga tao na nagsasabing hindi na sila pro Duterte. Kumbaga ayaw na nila ng nababawasan yung mga nagsasabing pro Duterte pala sila. From 16% naging 15% bagamat minimal, nababawasan yung mga nagsasabing pro Duterte sila. By carrying the name Duterte, hindi kaya ito makaapekto sa inyong kampanya? Unang-una, naniniwala ka pa ba sa mga survey na yan, George? Minamasahe din naman nila yung mga resulta nila pag hindi pabor sa administrasyon. Pangalawa, kahit ako na lang ang nag-iisa sa tabi ni Pangulong Duterte, hindi magbabago yung respeto ko kay Pangulong Duterte. And my running is not dependent on whether President Duterte or the Duterte brand is still popular or not. Nagkataon, like-minded kami ni Pangulong Duterte, kaya kami ay magkasama. Yan, magandang mga bagay yan. Siyempre, aabangan po natin sa mga susunod na araw. Independent candidate, one last point, Attorney Vic, independent candidate, kaya nyo bang mag-mount ng national campaign? Ako'y naniniwala na higit na maraming Pilipino ang nasa panig ko at higit na maraming Pilipino ang galit na at pagod na sa korupsyon. Kaya nga may mga nakakausap ako ang sinasabi sa aking pag-ikot, George, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Sabi ko, teka muna, let us not give up on our country. Let's not give up on our nation. Let's not give up on the Filipino. Let's not give up on our aspiration and hopes for the country. And let us not give up on our fight and war on corruption. Posible ang pagbabago. Yon. Maraming salamat po, Attorney Vic, at magkumustahan ulit tayo sa mga susunod na araw at ingat ka palagi. Maraming salamat sa pagkakataon, George. Mag-iingat ka rin and looking forward to having coffee with you anytime soon. At sa mga kababayan natin, mag-iingat din po kayo. Maraming salamat sa pagkakataon at magandang umaga sa ating lahat.